So good day mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel mga kangkols. So ngayon tatalakayin nating video ay patungkol sa ating Phoenix 4. Tapos ano yung mga upgrade, accessories. Tapos explain natin lahat yan kung paano i-assemble. Tapos ano yung mga internals, ano yung mga advice natin. At ano yung mga pwedeng gawin. So ito ay Phoenix 4 mga kangkos, which is 4 inches. Meron din tayong available nito na 3 inches. At meron din tayong available dito na 6 inches. So yung Phoenix receiver is full CNC made. Tapos stainless ang kanyang internals. So ito ay 4 inches, hindi kaya sama yung swing. Tapos meron din tayong available na quick reloader dito mga kangkos. Quick reloader means yung papalitan natin yung swing. Tapos ikakabit natin yung quick reloader mechanism. Kaya pwede mo na lagyan ng magazine. Para pag gusto mong gawing pang multi-shot, pwede siya mga kangkos. Yan ang kagandahan kapag Phoenix receiver. Kasi maraming parts na pwedeng i-upgrade sa mga unit natin. Tapos yung lahat ng mga parts natin is plug and play sa mga unit. Tulad nito ang ating boost stock trigger. Tapos tactical trigger. Pwede din diyan dito mga kangkos. So meron siyang isang plug dito. Pag gusto mong ilipat yung pressure gauge mo, pwede mong ilagay dito mga kangkos. So, di kaya dito yung pressure gauge. Tapos dito naman yung quick release. Quick release or yung quick release ng hangin mga kangkos. Meron yan nabibili sa Lazada. So lahat ng parts na yan is available yan. Online shop natin sa Lazada, sa Shopee at Shopee natin mga kangkos. So ang kagandahan ng ating receiver is bukod sa full CNC made, stainless ang kanyang internals. Tapos naka-o-ring na din ang kanyang swing. Tapos meron din siyang stopper mga kangkos. Purpose niyan kapag meron kang barrel, tapos swing mo pabalik, hindi na siya lalagpas, gaganon. Kasi meron siyang stopper dito. Kaya pag swing mo, stop siya, tapat na tapat yan sa barrel mo mga kangkos. Unlike kung wala siyang stopper, kung flat lang yan, pag swing mo yan, pwedeng lalampas. Tapos hindi mo mapansin, pag putok mo, magbabago na yung EPS mo or yung power mo. Kaya yung panama mo magbabago din. Maganda kung nakaset siya na sentro kasi ma-maintain mo yung EPS mo, tapos kaya ma-maintain mo din yung panama ng yung barrel mga kangkos. Tapos yung upgrade na ginawa natin dito is naka-double o-ring na din to sa loob. Tapos yung transfer port nilipat natin sa taas. Yung butas galing dito hanggang dyan. Dati kasi dito nilalagay yung lock. Yun nasa taas na. Tapos mas pinahaba na yung swing mga kangkos. Ayan. So, yung lumang design natin is nakakat yan dyan. Kaya pag higpit mo, sabi nila, yung negative review nun, umaangat dito. Ngayon, nakafix na yan. Kaya kahit ganong higpit mo dyan, hindi na yan aangat mga kangkos. Tapos ganun pa rin ang ating railings. Naka-dual yan. Dovetail, dovetail na 11mm railings. Tapos meron din siyang Picatinny 20mm railings mga kangkos. Ayan, yung butas na yan, meron niya para yan sa lock screw ng woodstock. Tapos pag gusto mong gawing pang woodstock, yan mga kangkos, kapag Phoenix receiver, hindi mo na kailangan ipadala ito, yung receiver mo sa maker or kay Phoenix para pasukatan ng trigger. Kasi yung trigger natin is plug and play sa lahat ng unit natin sa Phoenix 3, Phoenix 4. Ang gandahan din, meron tayong mga spare parts mga kangkol, meron tayong trigger, meron tayong itong housing, hammer spring housing, meron tayong hammer, acetal valve, valve pin, valve assembly. Lahat ng parts na yan, meron tayong available mga kangkos, kaya hindi ka na mahirapan. So kagandahan is CNC made, tapos stainless ang kanyang internals, kaya madalas na naman pinapalitan mga o-ring. Yan yung logo natin. Ganyan kanyang itsura mga kangkos kapag naka woodstock trigger siya. Ayan. Tapos sa ating trigger, nag-upgrade din tayo ng ating trigger pull mga kangkols. Yan ang kanyang design. Adjustable power, adjustable din ang kanyang trigger pull. Pwede mong lambutan o pwede mong tigasan. Tapos yan mga kangkol, meron na din siyang under railing para lagayan ng bipod. So yan yung
Phoenix 4 natin mga kangkols. So ikabit natin ang ating tactical trigger. So ganoon din, plug and play ang ating tactical trigger mga kangkols. Yan, sukat na sukat yan mga kangkols. Kasi yung iba nagdi-DIY, yung unang binibili nila is receiver, tapos sa sunod na may pera sila uli, yung tactical trigger. Kaya maganda din yung nakakatulong tayo sa mga wala pang budget, nag-iipon pa. Kaya recommended Phoenix receiver mga kangkols. Kasi minsan kung sa ibang ibang maker, hindi ka naman makabili ng receiver lang. Tapos pag bibili ka ng trigger, hindi yan kasukat kasi hindi siya full CNC made. Kaya kailangan mo pa ipadala yung unit mo para masukatan ang yung receiver ng trigger. Unlike kung naka-Phoenix receiver ka, yan plug and play yan mga kangkols. So yan ang ganyang maging itsura ng ating Phoenix 4. Kagandahan din, meron tayong mga parts, pang-upgrade na parts tulad ng under railings mga kangkols, meron din tayo. Available yan sa mga online shop natin mga kangkols. Kaya wag na kayong mag-how much, mag-comment sa ating YouTube channel. Kasi hindi tayo nagre-reply ng mga how much mga kangkols kasi napakasyadong stricto yung mga online platforms mga kangkols. Ang gagawin nyo lang, click yung link description below. Tapos check nyo rin, click nyo yung link, andun yung Facebook natin, mga online shops natin mga kangkols, check out nyo lang. So ganun pa rin yung yung policy natin sa mga repeat buyer natin ay discounted, automatic yan, discounted. Lalo na sa mga nagtatag sa atin sa mga groups. May naghahanap ng mga receiver tapos tinatag tayo. Paki-screenshot lang yung comment niyo, tag niyo, tapos mag-message kayo sa amin. Pakita nyo lang mga kangkols para mabigyan kayo ng discount. So yan. Ay, ito palang under railing, pwede yan sa mga unit. Basta Picatinny, 20mm Picatinny standard. Kahit ano yung receiver mo, basta 20mm Picatinny standard. Pasok na pasok yan mga kangkols. Yan yung ating under railings. Pampapogi, dagdag forma sa ating mga unit mga kangkols. Ayan, kanyang itsura na mayroon siyang under railing. Ito pala, yung mga receiver pala natin ngayon, nag-upgrade na tayo. Kaya yung sukat ng regulator natin is kasya yung China regulator, kasya din yung Taiwan regulator mga kangkols. Tapos yung thread dito is M10/1. Ganon din sa baba yan mga kangkols. Yan ang kanyang itsura. Tapos yung thread dito para sa buffer tube is M30. Kasi yung folding mechanism. Tapos kakabit na natin ang kanyang upper railings, extra upper railings. So optional naman kung gusto yung kabitan ng unit nyo ng mga accessories. Sa iyo na po yan mga kangkols. So no down payment, nationwide, full COD mga kangkols. So discounted sa mga payment first. Kakabit na natin ating upper railings. So yan, lagayan na yan, accessories, flashlight or laser mga kangkols. Ayan, pasok na natin ang kanyang upper railings. Tapos ilock na natin. Yan ang kagandahan kapag Phoenix receiver, kasi meron tayong mga parts na pwedeng i-upgrade sa ating unit. Tapos plug and play pa siya mga kangkols.
Kita mo lang. Kay ganda. Ang pagkaangas mga kangkols. So, salamat pala sa mga suporta, sa mga patuloy pa rin nagsubaybay sa ating YouTube channel, pati sa mga followers natin. Thank you mga ka-uncles. Ayan, yung ating Phoenix receiver. Phoenix 4 with upgrade kit mga ka-uncles. So, ang kulang na lang is regulator, battle tank, barrel, tapos pwede mo din lagyan ng sleeve kasi ang 24mm dito mga ka-uncles. Yung barrel mo lagyan ng carbon fiber sleeve. Tapos silencer mga ka-uncles. Tapos grip, buffer tube, tsaka tactical buttstock. Tapos bipod. Yun na lang ang kulang mga ka-uncles. Sa mga nagdi-DIY, recommended Phoenix receiver. Kasi pwede kang bumili ng parts by parts. Tapos kapag bibili ka ng isang parts, halimbawa trigger muna. Tapos sa sunod naman, receiver, plug and play yan mga ka-uncles. Hindi mo na kailangan ipadala yung unit mo o trigger mo pasukatan. Diretso yan, plug and play. Basta Phoenix receiver. Yan mga ka-uncles. Ayan yung logo natin. Phoenix sa may dalawang airgun. Napakaganda, napakaangas. Yan mga ka-uncles. Yan, napakaganda. Tapos yung haba ng ating under railings is 225mm. Tapos plug in ang ating under railings. So pwede siya ikabit sa ibang unit na nakapikatini. So ulitin natin, M30. Kayang thread dito sa buffer tube. Tapos sa grip is M5. Tapos ang kayang gauge thread is M10/1. Regulator G, standard G1/2. China or Taiwan regulator mga ka-uncles. Tapos itong dito receiver at trigger na Allen screw is M6. So ayan mga ka-uncles. So hanggang sa muli na video natin, please subscribe at click yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na gagawin natin. So hanggang sa muli mga ka-uncles. See you in the next video.